Mahigpit ang seguridad sa EDSA Shrine ngayong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. May unang balita, si Darlene Kai, live. Darlene. Good morning, Ivan. Nandito pa rin tayo sa EDSA Shrine para sa ika-33 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. At kaugnayan ng pagsasara ng ilang kalsada ay makakausap natin live si Assistant Secretary Celine Pialago ng MMDA. Ma'am, good morning po at welcome sa unang balita. Ano po yung mga isasarang kalsada para po dito sa commemoration ng EDSA anniversary? Ma'am, ang maapektuhang kalsada lang naman ho yung northbound dito sa tapat ng service road. Bali ho, ang maiiwan yung 3 lanes po para sa mga pribadong sasakyan. So yung service road ho na nagsisilbing yellow lane para sa mga pampublikong sasakyan ay isasara po. Pero napaka-late lang ho ng oras doon, nung period ng pagsasara. From 6 in the morning to 10 in the morning. Pero sa ngayon po makikita nyo, wala pa naman pong gaanong participants ang dumadalo, kaya ho hindi po muna natin sinasara. As much as possible ho, kung kaya pa natin kontrolin yung pagsasara natin ng service road, hindi po muna natin isasara. Pero once na dumating na ho yung ating mga participants, then that's the time ho na isasara po natin. Asik, ano po yung mga alternatibong ruta na pwedeng daanan ng mga motorista na maapektuhan ng pagsasara? Ma'am, pag nagsara dito sa Ortigas, yung mga motorista ho natin can take JP Rizal going to Kalayaan, McKinley going to Kalayaan, o proceeding to C5. Pwede na ho nila maging alternatibong ruta yon. Or pwede ho dito sa Shaw Boulevard na ho sila mag-divert. Hanggang 10 lang naman po ito, base po kasi sa aming mga previous experiences before lunch. Yung mga kababayan natin lumalabas na rin ho ng kanilang tahanan kahit holiday. So bibigat na ho yung daloy ng trapiko. So ngayon ho, alas 7 na, so ilang oras na lang din naman po. Asik, ano yung magiging expected na epekto nito sa traffic? Yung mga pagkilos po dito sa area tsaka yung pagsasara. Meron po bang significant na, kumbaga, aasahan natin na magiging change sa traffic situation? Ma'am, kaya napakaliit lang no, nung oras na pinayagan ho na magkaroon ng road closure. Kasi base nga ho sa aming previous experiences, yung ganong oras ma'am kapag holiday, lalo na ho yung mga ganitong klase ng event, hindi pa ho ganon kadami yung mga sasakyan. Pero ma'am, ang traffic ho nito, of course, aabot lang ho sa moderate. But we're sure na hindi ho tayo aabot sa heavy situation. Pero after 10, bukas na ho yung dalawang service road, yellow lane ng Ortigas, northbound. Maraming salamat po, Assistant Secretary Celine Pialago ng MMDA. Samantala, Ivan, dito sa aking likuran, makikita nyo na marami pa rin pulis na nagkalat sa lugar dahil naka-full alert pa rin ang PNP. At yan muna ang latest mula dito sa EDSA Shrine. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.